Hi class! Welcome sa ating Araling Panlipunan class. Sa araw na ito, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran. Ito ay nakaangkla sa ating most essential learning competencies na natatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyung pangkapaligiran ng Pilipinas. Halina't samahan ninyo akong pag-aralan ang nasabing paksa. Ang pagkilos para sa pangangalaga ng kapaligiran ay nagsisimula sa pag-unawa sa mga sanhi at bunga ng suliranin at hamong nararanasan natin sa kasalukuyan. Gaano nga ba kahalaga ang likas na yaman? Natutuhan mo sa pag-aaral ng economics na isa ang likas na yaman sa tinatawag na salik ng produksyon. Mahalaga ito dahil dito kumukuha ng mga hilaw na materyales upang gawing produkto. At pinagmumulan din ito ng iba't ibang hanap buhay. Sa katunayan, humigit kumulang sa 65 milyong Pilipino ang umaasa sa likas na yaman para mabuhay. Ilan sa mga pangunahing hanap buhay nila ay ang pagsasaka at pangingisda na bumubuo sa halos 20% ng gross domestic product ng Pilipinas noong 2014. Ngunit sa kabila nito ay tila hindi nabibigyan ng halaga ang pangangalaga sa ating kalikasan. Sa kasalukuyan ay malaki ang suliranin at hamong kinahaharap ng ating bansa dahil sa pang-aabuso at pagpapabaya ng tao sa ating kalikasan. Ang kapabayaang ito ay nagpapalala sa mga natural na kaganapan tulad ng pagkakaroon ng malalakas na bagyo at malawakang pagbaha. Sa huli, ang mga mamamayang umaasa sa kalikasan para mabuhay ang siya ring nakakaranas ng hindi mabuting epekto sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay. Isa sa mga suliranin at hamon ng kapaligiran ay ang solid waste. Pero ano nga ba ang solid waste? Ang solid waste ay tumutukoy sa anumang kalat o basurang nagmumula sa iba't ibang mga establishmento. Ayon sa pag-aaral ni Oliveira at mga kasama niya, ang Pilipinas ay nakalikha ng 39,422 tonelada ng basura kada araw noong 2015. Halos 25% ng basura ng Pilipinas ay galing sa Metro Manila, kung saan ang isang tao ay nakakalikha ng 0.7 kilong basura araw-araw. Mas mataas ito ng 130% kesa sa world average. Ang malaking bahagda ng tinatapong basura ng mga Pilipino ay mula sa mga tahanan na merong 56.7%. Samantalang pinakamalaki naman sa uri ng tinatapong basura ay ang tinatawag na biodegradable na may 52.31% ayon sa National Solid Waste Management Status Report noong 2015. Mayroong iba't ibang dahilan kung bakit may problema ang Pilipinas sa basura. Isa na rito ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Tinatayang 1,500 na tonelada ng basura ang tinatapon sa mga ilog, estero, kalsada, bakanteng lote at sa Manila Bay na lalong nagpapalala sa pagbaha at paglaganap ng mga insekto na nagdudulot naman ng iba't ibang sakit. Isa pang lumalaking suliranin ng Pilipinas ay ang tamang pagtatapon ng electronic waste o e-waste tulad ng computer, cellphone at TV. Lumabas sa pagsusuri ng Global Information Society noong 2010 na halos humigit kumulang sa 6 na toneladang e-waste ang tinatapon sa landfill na siyang kinukuha ng mga waste pickers upang ipagbili ang anumang bahagi nito na mapapakinabangan pa. Subalit ang mga ginagawang pamamaraan tulad ng pagsunog upang makuha ang tanso at pagbabaklas ng e-waste ay nagdudulot ng panganib dahil pinagmumulan ito ng mga delikadong kemikal na nakakalason sa lupa at maging sa tubig.
Ang mga nabanggit na suliranin sa solid waste ay pinagtutulungang solusyonan ng iba't ibang sektor. Ipinatutupad ng pamahalaan ng Pilipinas ang Republic Act 9003 o mas kilala bilang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 upang magkaroon ng legal na batayan sa iba't ibang desisyon at proseso ng pamamahala ng solid waste sa bansa. Isa sa mga naging resulta ng batas ay ang pagtatayo ng Materials Recovery Facility o MRF kung saan sinasagawa ang waste segregation bago dalhin ang mga basura sa dump site. Meron ding suporta na nanggagaling sa mga non-government organization o NGO upang mabawasan ang suliranin sa solid waste sa Pilipinas. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang Mother Earth Foundation na kung saan sila ay tumutulong sa pagtatayo ng mga MRF, Materials Recovery Facility, sa mga barangay. Ang Clean and Green Foundation. Ang Clean and Green Foundation ay kabahagi ng mga programa tulad ng Piso para sa Pasig at Trees for Life Philippines. Ang susunod ay ang Bantay Kalikasan na kung saan ginagamit nila ang media upang mamulat ang mga mamamayan sa mga suliraning pangkapaligiran. Ilan sa mga kanilang proyekto ay ang reforestation ng La Mesa Watershed at ang Pasig River Rehabilitation Project. At ang pinakahuli ay ang Greenpeace. Ang Greenpeace ay naglalayong baguhin ang kaugalian at pananaw ng tao sa pagtrato at pangangalaga sa kalikasan. Sa kabila ng mga nabanggit na batas at mga programa, ay nananatili pa rin ang mga suliranin sa solid waste dito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking hamon ay ang pagpapatupad ng batas at ang pagbabago ng pag-uugali ng mga Pilipino sa pagtatapon ng basura. Hanggang dito na lamang at magkita-kita tayo sa susunod na leksyon. Paalam!